Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories presents Mga Ka-Amazing. Bago tayo magsimula, siguraduhin ninyong nasa ligtas kayong lugar dahil ang kwentong ito ay magdadala sa inyo sa isang madilim at nakakakilabot na bahagi ng isang lumang paaralan. Handa na ba kayong marinig ang lihim ng Silid 306? Kung mahina ang loob mo, baka gusto mong lumingon sa likod mo dahil may kasama ka bang ibang nakikinig. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Sa isang lumang paaralan sa bayan ng San Mempochen, Isidro, may isang silid-aralan na matagal nang hindi ginagamit, ang Silid 306. Matatagpuan ito sa pinakadulo ng ikatlong palapag, malayo sa iba pang mga silid. Hindi na ito ginagamit sa klase dahil, ayon sa kwento ng mga matatandang guro, may isang trahedya raw na nangyari rito ilang dekada na ang nakalilipas. Ayon sa mga estudyante at guro, may mga mahihinang boses na naririnig mula sa loob ng silid kahit walang tao. Minsan, may biglang bumubukas at sumasara ang mga bintana kahit walang hangin. May iba namang nakakita ng mga anino ng mga batang tila naglalaro. Pero paglapit nila, bigla itong naglalaho. Marami nang nagtangkang alamin ang misteryo ng Silid 306 pero walang nagtagumpay. Hanggang sa dumating ang bagong estudyante na si Marvin de la Cruz. Isang araw, naglakas loob si Marvin at ang kanyang mga kaibigan na puntahan ang Silid 306 Ryan. Kung talagang walang multo, pumasok ka sa loob mag-isa. Marvin, Mark, sige, i-video natin para may pruweba tayo. Jessa, siguraduhin ninyong buhay pa kayo paglabas nyo, ha? Nagkatawanan sila, pero may kakaibang kaba silang nararamdaman. Kahit hindi naniniwala sa multo si Marvin, alam niyang kakaiba ang pakiramdam sa lugar na iyon. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, nagpunta sila sa ikatlong palapag. Tahimik ang buong gusali at tanging yabag ng kanilang mga paa ang naririnig sa pasilyo. Nakatayo sila sa harap ng Silid 306 at biglang bumukas ng kusa ang pinto. Nagtawanan ang grupo, pero napansin nilang walang hangin sa paligid. Si Marvin, bilang leader ng grupo, ang unang pumasok sa loob. Napansin niyang malamig ang hangin kahit mainit ang panahon. May mga lumang upuan at mesa na tila hindi na nagalaw ng maraming taon. Nang biglang, may narinig silang mahihinang pag-iyak ng isang bata. Marvin, may tao ba rito? Dahan-dahang lumapit si Marvin sa sulok ng silid kung saan nagmumula ang tunog. Biglang bumukas ang bintana at bumagsak ang lumang pisara. Napaatras si Marvin at nang lumingon siya, nakita niya ang isang batang babae na duguan ang damit. Nakayoko at maputlang-maputla batang babae. Umalis ka na. Bago pa sila dumating, biglang may narinig silang malalakas na yabag mula sa labas ng silid. Parang maraming taong nagmamartsa papunta sa kanila. Nagulat si Marvin nang mapansin niyang wala na ang batang babae. Bumukas ang pinto ng malakas at sa dilim ng pasilyo, bumungad ang maraming estudyanteng may duguang uniforme, walang mata at may malalawak na nakakatakot na ngiti. Mga anino, halika, sumama ka na sa amin. Napasigaw si Marvin at biglang nagdilim ang kanyang paningin. Kinabukasan, natagpuan siyang walang malay sa loob ng Silid 306. Nanginginig siya at tila walang maalala. Si Mark na naiwan sa labas ng silid ay nagpatugtog ng kanyang recording camera. Pero sa video, wala siyang nakitang multo, kundi si Marvin lang
kausap ang sarili nito sa loob ng silid. Ano nga ba ang totoo? Simula noon, hindi na muling binuksan ang silid 306. Pero tuwing gabi, may mga naririnig pa ring mahihinang bulong at yabag. Parang may mga batang naghihintay ng susunod nilang bibiktimahin. Matapos ang insidente ni Marvin, naging usap-usapan sa buong paaralan ang nangyari. Marami ang natakot, pero may ilan ding naging mas interesado sa misteryo ng silid 306. Isa na rito si Jessa, ang mahilig sa paranormal. Hindi siya makapaniwala na walang maalala si Marvin sa nangyari. Kaya naisip niyang bumalik sa silid kasama ang kanyang grupo upang alamin ang katotohanan. Jessa, hindi ako makakatulog hanggat hindi ko nalalaman ang sikreto ng silid na yon. Ryan, baliw ka na ba? Kita mo na ang nangyari kay Marvin. Ayoko nang bumalik doon. Mark, pero isipin niyo, paano kung may naiwang ebidensya? Ano kaya ang nakuhanan ng kamera ko? Dahil sa sinabi ni Mark, naisip nilang panoorin ang footage ng gabing iyon. Sa umpisa, walang kakaiba. Ipinapakita lang sa video ang pagpasok ni Marvin sa silid. Pero habang tumatagal, nagbago ang itsura ni Marvin. Ang kanyang ngiti ay naging kakaiba at tila may kausap siyang hindi nakikita sa video. At ang pinaka nakakatakot, sa huling bahagi ng video, makikitang nakatingin si Marvin sa mismong kamera, pero ang kanyang mga mata ay walang puti, pawang itim lamang. Dahil sa nakita nila, nagpasya silang magtanong sa matandang janitress na si Aling Perla, na matagal nang naglilingkod sa paaralan. Sa una, ayaw nitong magsalita, pero sa huli, bumigay rin ito, Aling Perla. Kung ako sa inyo, huwag niyo nang pakialaman ang silid na yon dahil matagal nang may mga kaluluwang nakakulong doon. Nagkwento si Aling Perla tungkol sa isang trahedyang nangyari mahigit 30 taon na ang nakalipas. Noon, may isang gurong nagngangalang Guro Ramirez na naging mahigpit sa kanyang mga estudyante. Isang araw, habang may nagaganap na pagsusulit sa silid 306, biglang nagliyab ang buong silid dahil sa isang nasirang kable ng kuryente. Nakakandado ang pinto at walang nakalabas sa silid. Nasunog ng buhay ang 11 estudyante at si Guro Ramirez. Simula noon, hindi na nagamit ang silid, pero tuwing gabi, may mga naririnig pa ring iyak at bulong mula roon. Rian, kaya pala may naririnig na boses ng bata. Jessa, at kaya pala may aninong nakikita sa loob. Mark, kung totoo yan, ibig sabihin, nakakulong pa rin ang mga kaluluwa nila sa silid. Nagdesisyon ang grupo na bumalik sa silid 306 upang magsagawa ng isang ritual gamit ang isang lumang libro na natagpuan ni Gino, ang tahimik nilang kaklase na tila may alam tungkol sa mga espiritu. Pagsapit ng hating gabi, muling bumalik sina Jessa, Ryan, Mark at Gino sa silid. Pitpit nila ang kandila at asin, mga panlaban daw sa masamang espiritu. Nang magsimula sila ng ritual, unti-unting lumamig ang paligid. Biglang umihip ang malakas na hangin at ang mga kandila ay namatay ng sabay-sabay. Doon na nila narinig ang isang boses na bumubulong. Huwag kayong makialam. Mula sa sulok ng silid, lumitaw ang mga anino ng 11 estudyanteng hamulto at sa harapan nila ay isang malaking anino, ang guro nilang si Guro Ramirez. Guro Ramirez,
wala kayong karapatang palayain sila. Mananatili silang kasama ko. Habang buhay, biglang nagsara ang pinto. Sinubukan nilang tumakbo, pero hindi sila makagalaw. Si Gino, na tila may malalim na koneksyon sa mundo ng espiritu, ay biglang sumigaw. Gino, wala kang kapangyarihan sa amin. Panahon na para sila ay lumaya. Pinasa niya ang isang sinaunang dasal mula sa lumang libro at biglang nagliyab ang paligid. Isa-isang nawala ang mga estudyanteng multo hanggang sa siguro Ramirez na lang ang natira. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng espiritu. Napansin nilang bukas na ang pinto at malaya na silang makalabas. Paglabas nila ng silid, doon lang nila napansin na wala na ang silid 306. Ang pader ay mukhang matagal nang isinara. Parang hindi na ito naging bahagi ng paaralan. Ryan, ano? 2? Jessa, parang hindi na talaga ito nag-exist. Mark, baka nasa ibang dimensyon tayo kanina. Hindi na nila muling nakita si Gino matapos ang gabing iyon. Bigla itong lumipat ng paaralan nang walang paalam. Ngunit, isang araw, natanggap nila ang isang sulat mula sa kanya. Ang mga kaluluwa ay pinalaya na, pero hindi ibig sabihin tapos na ang lahat. Huwag kayong magpapalinlang. Dahil minsan, ang tunay na multo ay hindi ang mga patay, kundi ang mga lihim na hindi pa nalalaman. Simula noon, hindi na muling binuksan ang lumang gusali. Pero tuwing 3:00 ng madaling araw, may mga nakakarinig pa rin ng mahihinang bulong at iyak na parang may mga kaluluwang hindi pa rin nakakaalis. Makalipas ang 1 linggo matapos ang nangyari sa silid 306, nagpasya sina Jessa, Ryan at Mark na huwag nang pag-usapan pa ang nangyari. Ngunit isang gabi, natanggap ni Jessa ang isang mensahe mula kay Gino. Gino, naramdaman mo ba sila? Hindi pa sila tapos sa atin. Napakunot noo si Jessa. Hindi na niya naramdaman ang kakaibang presensya simula nang maglaho ang silid 306. Pero may bumabagabag sa kanya. Kinabukasan, nagulat siya nang makitang nakasara ang lumang gusali ng paaralan. Pero sa isang sulok ng pader kung saan dati naroon ang pinto ng silid 306, may nakaukit na mga pangalan. Isa-isang binasa ni Jessa ang mga pangalan. Jessa, Mark, Ryan, Gino, Marvin. Kasama ang sarili nilang mga pangalan. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Para bang may nakatingin sa kanya mula sa malayo. Nilingon niya ang paligid pero wala naman siyang nakita. Nang muli siyang tumingin sa pader, nagbago ang mga letra sa ukit. Sumama na kayo sa amin. Napatakbo si Jessa palabas ng gusali. Pagdating niya sa cafeteria, sinalubong siya ni Ryan at Mark. Nanginginig pa rin siya habang ikinukwento ang nakita niya. Ryan, hindi pa ba tapos to? Hindi ba't nawala na ang silid 306? Mark, baka may hindi. Tayo nagawa ng tama. Baka may naiwan tayong kaluluwa. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, biglang dumating si Gino. Maputla ito at tila hindi nakatulog ng ilang araw. Gino, may mali. Hindi natin napalayang lahat. May isang espiritong naiwan at siya ang may hawak ng sumpa. Binuksan ni Gino ang kanyang lumang libro at ipinakita ang isang pahina kung saan may larawan ng isang babaeng estudyante na tila may hawak na journal. Jessa, sino siya?
Gino, si Clara Ramirez ang anak ni Guro Ramirez. Nagimbal ang tatlo sa revelasyong iyon. Hindi lang mga estudyante at ang guro ang nasunog sa silid, kasama rin si Clara, ang anak mismo ni Guro Ramirez. Mark, bakit hindi natin siya nakita noon, Gino? Dahil siya ang nagtatago sa anino ng kanyang ama. Dahil dito, nagpasya silang bumalik muli sa lumang gusali, kahit pa ito ay ipinagbawal na sa kanila. Pagsapit ng hating gabi, muling sumilip ang lumang pinto ng silid 306 mula sa pader. Tila, isang pinto ang papunta sa ibang mundo. Nagkatitigan sila. Alam nilang wala ng atrasan. Pagpasok nila sa loob, bumalik ang dati nitong anyo. Ang sirang mga mesa, ang luma at maalikabok na pisara, at ang malamig na hangin. Sa sulok ng silid, nakita nila ang isang lumang journal. Nang buksan ito, nakita nila ang mga pahina na puno ng pagsusulat ng isang batang babae. Ayokong maiwan dito. Tulungan niyo ako. Nang biglang bumalandra ang pisara. Sa isang iglap, lumitaw ang isang batang babae. Nakayuko, duguan ng damit, at nanginginig. Ang katawan. Clara, huli na. Lahat kayo ay magiging katulad namin. Biglang nagdilim ang buong silid. Nang dumilat sina Jessa, Ryan at Mark. Nasa ibang dimensyon na sila. Sa paligid nila, naririnig ang mga iyak ng mga estudyanteng nasunog noon. Nakita nila si Guro Ramirez. Sa gitna, nakangiti habang hawak ang isang lumang kandila na umaapoy ng kulay itim. Guro Ramirez, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo masasaktan kung pipiliin ninyong manatili rito habang buhay. Nagising ang kanilang natutulog na takot. Alam nilang hindi sila maaaring manatili roon. Biglang hinawakan ni Gino ang kanyang librong may sinaunang dasal. Gino, hindi mo na kami madadala, Ramirez. Palalayain namin si Clara. Biglang sumigaw si Clara. Huwag! Hindi niyo naiintindihan. Siya ang may hawak ng lahat. Doon nila naunawaan, kinontrol ni Guro Ramirez ang kaluluwa ng kanyang anak para manatili silang lahat sa silid. Habang binibigkas ni Gino ang ritual ng pagpapalayas ng espiritu, biglang nagsimulang lumiwanag ang paligid. Guro Ramirez, hindi! Hindi niyo ako mawawasak! Dahan-dahang naglaho ang anino ng guro at unti-unting lumaya ang mga estudyanteng matagal. Nang nakakulong, si Clara ay humarap sa kanila. Ngayon ay hindi naduguan at malungkot. Clara, salamat sa paglaya ko. Sa isang iglap, nagbalik sila sa tunay na mundo. Wala na ang silid 306 at tila wala ng ebidensya ng nangyari. Ngunit isang linggo matapos ang insidente, natanggap nila ang isang liham. Akala nyo'y tapos na, pero may isa pang hindi natatapos na kwento. Huwag kayong mag-alala, babalik ako. GR. Matapos ang mga kaganapan sa silid 306, inakala ni na Jessa, Ryan, Mark at Gino na tapos na ang bangungot. Ngunit isang gabi, natanggap nilang lahat ang parehong liham na may pirma ng taong hindi nila inaasahang babalik. GR. Akala niyo'y tapos na, pero may isa pang hindi natatapos na kwento. Huwag kayong mag-alala, babalik ako. Hindi lang isa kundi 4 silang nakatanggap ng parehong mensahe. Mark, Gia, Guro Ramirez. Pero hindi ba't nawala na siya? Jessa, akala ko rin. Pero paano niya nagawang magpadala ng sulat?
Ryan, may iba pang nangyayari at hindi pa natin alam ang lahat. Alam nilang hindi nila maaaring balewalain ito, ngunit hindi rin nila alam kung paano ito susundan. Hanggang sa isang araw, biglang bumalik ang silid 306. Isang umaga, dumaan si Jessa sa lumang gusali ng paaralan. Napansin niyang tila hindi nawasak ang pader kung saan dati naroon ang pinto ng silid 306. Sa halip, muling lumitaw ang lumang kahoy na pinto. Tila kasing bago noong hindi pa ito pinapasok ng dilim. Napatigil si Jessa. Tumingin siya sa paligid. Tila walang nakakapansin ng kakaibang pagbabago. Napalunok siya. Hindi niya napigilan ang sarili at inilapat ang kamay sa pinto. Plag! Biglang bumukas ang pinto ng mag-isa. Sa loob, hindi na ito mukhang lumang silid-aralan. Sa halip, para itong isang madilim na pasilyo na hindi niya nakikita ang dulo. Biglang, may malamig na hanging lumabas mula sa loob at sa loob ng pasilyo. May isang maliit na anino, bata, maputla, at nakatingin sa kanya. Napaatras si Jessa pero bago pa siya makatakbo, biglang lumitaw sina Mark, Ryan at Gino sa kanyang likuran. Mark, anong nangyayari? Jessa, bumalik ang silid 306. Nang tumingin sila sa loob, nakita rin nila ang maliit na batang babae, nakasuot ng lumang uniforme, nakayuko at tila umiiyak. Gino, Clara, ikaw ba yan? Unti-unting itinaas ng bata ang kanyang ulo. At sa kanilang gulat, hindi ito si Clara bagkus. Isa itong ibang bata, payat, putlang-putla, at tila mas bata kay Clara bata. Tulungan niyo kami. Nandito pa kami. Mula sa likod ng bata, biglang lumitaw ang maraming kamay na tila gustong sunggaban sila. Ryan, takbo! Ngunit bago pa sila makatakbo, biglang sumara ang pinto sa kanilang harapan at nalunod sila sa kadiliman. Pagmulat ng kanilang mga mata, nasa ibang lugar na sila. Hindi na iyon ang paaralan. Sa halip, para silang nasa isang lumang bahay. Ang mga dingding ay yari sa kahoy. May lumang mga muebles at may amoy ng amag at dugo. Sa gitna ng kwarto, nakita nilang muli ang batang babae. Bata, hindi pa tapos ang kwento ni Clara dahil hindi lang siya ang naiwan. Nagulat sila nang may lumitaw na 5 anino sa kanilang likuran. Lahat ay mukhang mga estudyanteng nawawala. Gino, ay hindi lang pala si Clara ang biktima ni Ramirez. Mark, ilang kaluluwa pa ang nakakulong dito? Bata, 10 at kayo ang 11. Biglang lumindol sa loob ng lumang bahay. Mula sa sahig, may lumabas na itim na usok at mula sa usok na iyon, lumitaw ang isang halimaw. Hindi na ito si Guro Ramirez, kundi isang nilalang na mas masama. Itim ang balat, puno ng sugat ang mukha, at may mga matang pula na tila nagliliyab nilalang. Kayo ang susunod kong biktima. Biglang naglaho ang mga estudyanteng multo at naramdaman ng 4 ang napakabigat na enerhiya na pumalibot sa kanila. Wala na silang matatakasan. Napasigaw si Jessa nang lumapit sa kanya ang halimaw. At bago pa nito mahawakan ang kanyang leeg, biglang may malakas na sigaw mula sa labas ng bahay. Huwag kayong susuko! Sa isang iglap, bumukas ang isang portal sa kanilang harapan at mula rito ay lumabas ang isang matandang babae. May hawak itong isang mahiwagang baston at tila puno ng kapangyarihan. Matandang,
Babae, hindi mo na sila madadaya, Ramirez. Matagal na kitang hinahanap. Nagulat sina Jessa. Sino siya? At paano niya nalaman ang tungkol kay Guro Ramirez? Bago pa nila maitanong, itinapat ng babae ang baston sa halimaw at isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong silid. Ang halimaw ay napasigaw sa sakit at unti-unting bumagsak sa sahig hanggang sa ito ay tuluyang naglaho. Nang magmulat ng mata sina Jessa, bumalik sila sa harapan ng lumang gusali ng kanilang paaralan. Ang pinto ng silid 306 ay tuluyan ng nawala. Nakahinga silang lahat ng malalim, pero alam nilang hindi pa iyon ang katapusan. Gino, sino ka ba? Lumingon sa kanila ang matandang babae. Matandang babae, ako si Doña Celestina Ramirez. And ako ang ina ng gurong naging halimaw. Nagkatinginan sila. May mas malalim pa palang lihim sa likod ng silid 306. At ngayon lang nagsisimula ang tunay nilang laban. Matapos ang pagdating ni Doña Celestina Ramirez, unti-unti niyang isiniwalat ang tunay na kwento sa likod ng silid 306 Celestina. Ang anak kong si Guro Ramirez, dati siyang isang mabuting guro. Ngunit dahil sa matinding galit at pagkamuhi sa mga estudyanteng minamaliit siya, nilamon siya ng dilim. Isinumpa siya ng isang itim na mahika at ang kanyang kaluluwa ay natrap sa loob ng silid na ito. Napatingin sina Jessa, Ryan, Mark at Gino sa isa't isa. Mark, kaya pala hindi siya matahimik. Ryan, pero paano natin matitiyak na hindi na siya babalik? Huminga ng malalim si Doña Celestina at inilabas ang isang antigong aklat. Ang aklat ng mahikang nagkulong kay Guro Ramirez sa loob ng silid Celestina. Narito ang sagot. Kailangan nating basahin ang ritual na tatapos sa lahat ng ito. Ngunit may kapalit, Gino. Anong kapalit, Celestina? Kapag binasa ko ito, mawawala rin ako sa mundong ito. Kasama ang aking anak. Kapwa kaming mahuhulog sa mundo ng anino, kung saan wala nang makakatulong sa kanya. Ito lang ang paraan upang tuluyang mawakasan ang kanyang kasamaan. Tahimik ang lahat. Alam nilang ito lang ang tanging paraan. Habang binibigkas ni Doña Celestina ang sinaunang orasyon, biglang nagsimulang gumalaw ang buong gusali ng paaralan. Jessa, nagsisimula na. Mula sa sahig, lumitaw ang isang itim na portal. At mula rito ay lumabas ang muling nabuhay na kaluluwa ni Guro Ramirez. Nanginginig sa galit, lumulutang sa ere at may mga matang nag-aapoy sa poot. Guro Ramirez, hindi niyo ako matatalo. Hindi ako maaaring mawala. Ngunit kahit anong pilit niyang lumabas, unti-unti siyang hinihigop ng portal. Celestina, Ramirez, anak, humayo ka na. Patawad. Biglang tumigil sa pagpupumiglas ang halimaw. Napatingin ito kay Celestina at sa unang pagkakataon, nakita nila ang luha sa kanyang mga mata. At sa huling saglit, bago siya tuluyang lamunin ng portal, narinig nilang bulong niya, "Inay, salamat. Ananatan, ungad," at tuluyan na siyang nawala. Matapos ang ritual, biglang lumiwanag ang buong silid. Ang dating madilim at nakakakilabot na paligid ay unti-unting naglaho hanggang sa ang silid 306 ay tuluyan ng mabura sa paaralan. Sina Jessa, Mark, Ryan at Gino ay nakatayo sa gitna ng lumang pasilyo. Pero wala na ang silid Jessa. Natapos na. Ryan,
wala na ang sumpa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman nilang tunay ng ligtas ang paaralan. Wala nang mga yabag sa gabi, wala nang bulong, at higit sa lahat, wala nang estudyanteng mawawala. Lumipas ang ilang buwan at naging normal na muli ang kanilang buhay. Ngunit kahit na wala na ang Silid 306, alam nilang habang buhay nilang dadalhin ang alaala ng kanilang karanasan. At tuwing dumadaan sila sa lumang pasilyo, minsan ay tila may maririnig silang isang banayad na tinig. Salamat sa inyong lahat. At dyan nagtatapos ang kwento ng Silid 306, mga ka-amazing. Pero tandaan, sa mundo ng kababalaghan, may mga lihim pang hindi pa natutuklasan. Kaya huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa YouTube channel ng Amazing AITV Fusion and Tagalog Stories. Comment nyo kung anong kwento ang gusto nyong marinig sa susunod. Hanggang sa susunod nating kwentong katatakutan, mga ka-amazing stories.